Hi, Earth Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome po sa ating channel. At ito ay inyong Daily Gabay Tarot Reading for April 12, 2024. Please be reminded that this is channel reading po, so maaari kayo makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot Reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa Daily Tarot Reading natin. Para po sa gusto magpa-reading, maaari nyo pong makuha ang link nasa description box po ito. Message lang po ako sa Messenger. Maraming salamat po. Spirits Guide, mga ganap po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong April 12, 2024. Spirits Guide, mga mensahe pa para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong April 12, 2024. Okay. So, Gemini, Libra, and Aquarius, ngayong April 12, 2024, may nakita ko dito na busy kayo sa trabaho. Pwede nag-iisip kayo regarding sa plano nyo, sa goal nyo, sa buhay. This is para magkaroon kayo ng career stability. And some of you, nakikita ko naman dito na stable na kayo sa inyong trabaho. Nag-iisip kayo regarding sa improvement sa inyong trabaho, sa inyong proyekto, sa inyong goal sa buhay. This is nagkaroon kayo ng long-term plans. Kaya nga nakikita ko dito na some of you nag-aaral para sa karagdagang skills. Para magkaroon ng clarity, nagkaroon ng kaalaman, knowledge. Pero doon may nalaman kayong sa pagsusuri nyo, pwede itong sa sa literal na libro or sa social media, may natuklasan kayo na nagkaroon ng clarity. Yung confirmation po, pwede doon may nalaman kayong sekreto. Yes, may malalaman kayong sekreto. Yung sa pag-research nyo, may natuklasan kayo na, ganito pala, kaya pala naisip ko, this is a confirmation, ganon. May confirmation nagdududa ka, tapos nagkaroon ng clarity, na-confirm mo na tama nga. Okay? And may nakita ko dito na isang lalaki, na pwedeng, it might be this is the past person, na may natuklasan ka sa kanya. Yung hindi siya intentionally na nagsesearch ka, lumabas lang. Like for example, sa social media, 'di ba, sa FB, 'di ba, may mga people you may know. May nalaman ka sa kanya, natuklasan. Like for example, may kasama na pala siya. Kinasal na pala siya. For example lang 'to,
o may natuklasan ka sa kanya, yung bago sa kanya. Pwede din na siya yung magbigay ng tulong sa inyo or siya yung past nyo na nagbigay ng sakit ng ulo. Pwede din ngayon na nagbigay sa iyo ng sakit ng ulo, pwede yung na-bothered kayo or yung wala na sa inyo pero may nalaman ka na para sa na mula sa kanya, ganun. Natuklasan. And naisip mo you are thankful. Oo, nakikita ko dito, naririnig ko na you are thankful kay God kasi nakawala ka sa kanya. You are thankful kay God kasi mas nagiging okay ka ngayon na wala siya. Yan. Instances yan na example lang po iyan. Kasi iba-iba po tayo ng experience sa buhay. Example lang po iyan. Pwede din nagbigay ito ng tulong sa inyo or hindi siya nagbigay ng tulong sa inyo. Ganun. And thankful ka kay God kasi kaya pala nagkaroon ng challenges noon kasi inayos ni God yung buhay ko, ganun. May yan yung learnings, enlightenment. Kaya pala na nangyari to sa buhay ko kasi part ito ng plan ni God na inalis ako sa isang toxic relationship, inalis ako sa toxic environment, inalis ako sa isang sitwasyon na hindi ko deserve. Ganun. So pag-isipan nyo yan, di ba? May nangyari sa inyo yan. Yung wala ng connection pero may na-realize ka. Mas like for example, dati hindi ka humihingi ng yung hindi ka kumakausap kay God, yung dati hindi ka talaga puro busy ka. Ngayon, kung may nararamdaman ka, sinuko mo kay God, kausap mo siya parate. Tapos, ang laki ng nakikita ko dito kasi lumabas ito kahapon sa inyo na ang laki ng improvement sa inyong connection ni God. Kaya nga, nakikita ko dito na mahal ka ni God. Lahat naman tayo mahal ni God. Pero nakita niya na natutuwa siya sa inyo. Oo. Kasi, itong spiritual growth is yung kusa. Yung kusa talaga na gusto mo magbago. May spiritual growth, ang ganda ng connection dito. Ang ganda ng connection sa inyong sarili, sa inyong energy, sa inyong intuition, sa universe, kay God. And tuloy-tuloy na yan Ang ganda ng sitwasyon mo ngayon compare sa noon. So, some of you talaga, nakikita ko dito. Medyo maingay ngayon baka narinig nyo, umuulan kasi. Tapos, hindi ako nag-ring light kasi nalagaan ko yung health ko. Kasi hindi maganda yung ring light sa akin. Sana okay lang sa inyo yung light. Okay? Lakasan ko lang yung volume para marinig nyo ng mabuti. Okay. So, ayun. Enlightenment. May realization talaga. Clarity. Improvement sa inyong sarili. Connection sa Panginoon. Wow. Actually, yung nafe-feel ko ngayon is very amazing. Kasi, energy mo to Yung overwhelm ako. Yung ang ganda ng pakiramdam ko. Medyo nakikita ko dito na mas sa center yung damdamin ko ngayon parang may bigat pero parang hindi siya parang in-embrace ako ng nawala ko sa in-embrace ako feeling ko niyakap ako ni God. Kasi ang pinoprotektahan kanila. So, nasa inyo po kung maniniwala kayo. Pero, sinare ko sa inyo kasi very amazing talaga. Yung nagbigay ng comfort, ganun. I am here, anak. Ganun. Umiiyak pa kayo ngayon? Nagkaroon ng medyo parang gusto kong umiyak gano'n. Wala namang nangyari. Okay, Gemini, Libra, and Aquarius. So, I am happy for you kasi nagkaroon ng spiritual growth.
And this is ano, I am sure, oo, kung hindi ako nagkakamali na yung reading ko kahapon, April 11, I think, oo, April 11 kasi April 12 na ngayon eh. Na 'di ba sabi doon na may parating na pagbabago na magkaroon ng matibay na relasyon sa Panginoon, na mas matibay yung connection mo. Yung nag-express ka ng pasasalamat, gratitude sa mga nangyari kasi malaki ang nakita ko dito na nasaktan kayo noon tapos ang kinuha nyo lang is learning sa inyong journey. But nakikita ko talaga dito na thankful ka. Oo. So, comment daw kung naka-resonate kayo kasi ito yung nararamdaman ko ngayon eh. And most especially, ito, Angel of Miracles. Open your heart and expect a miracle. Wow. So, expect po kayo ng miracle. Kasi, ano to eh, malaking blessings to sa inyong buhay. So, alagang-alaga ka. You are divinely guided. Na nararamdaman ko ang presence eh. Mangiyak-ngiyak nga ako ngayon na andito ako, anak. Okay. Naramdaman ko yung comfort. Okay? So, inhale-exhale muna ako. Okay. Parang first time yata to. Ay, hindi pala. May ano pala sitwasyon na naiyak ako na hindi dapat o na walang nangyari. Pero ngayon parang naiiyak ako eh. Kasi na-feel ko yung comfort. Yakap-yakap nila ako ngayon. So, okay, I'm hoping na okay na kayo. Okay kayo ngayon. Okay? So, gusto ko lang sabihin sa inyo yung lumabas dito na you are divinely guided. Gusto kong i-share sa inyo na na magiging okay ang lahat. Basta isuko mo lang. Tapos, nakikita ko talaga yung improvement. Nilet go mo. Nagkaroon ng gratitude. Medyo may lungkot. Yes, may lungkot. Kasi hindi ibig sabihin na masaya ka sa journey mo noon na naging mabigat, diba? Pero thankful ka kasi naligtas ka. Thankful ka kasi you have your freedom. Okay? So, ayun. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi general reading po ito. Pero, nafe-feel ko talaga yung energy niyo and nafe-feel ko talaga yung comfort ng universe. Yakap-yakap nila ako ngayon. Tapos, narinig ko na andito ako, anak. Ganon. Ayokong umiyak. Kasi kung iiyak ako, mag-iiba yung boses ko. Pero okay naman ako ngayon. Maganda naman yung tulog ko. Masaya kami ng family ko. Okay. So God is good. We love you, God. Thank you for everything. Spirit's guide. Energy po ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong April 12, 2024. Pansinin nyo yung reading kahapon. Di ba ang haba? Ang dami kasing messages eh. Spirit's guide. Career and money po ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong April 12, 2024.
Spirit's Guide, Love Life, Self-Love, Partnership, and Romance ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong April 12, 2024. Kung mabigat yung pakiramdam nyo, gayahin nyo yung ginawa ko kanina. Inhale, exhale. Kasi ayoko umiyak Inhale, exhale. Tapos nawala na. Ang bigat ang bigat na naramdaman ko. Parang nakawala ka na. May halong lungkot. Pero thankful ka. Kasi malaya. Totally na malaya ka na. And I'm hoping okay na kayo. Okay? Gemini, Libra, and Aquarius. Okay. By the way, Gemini, Libra, and Aquarius, please visit our channel po. Scroll down nyo lang po. Andun po yung separated video po. Andun po yung career and money, first half of the month, April 1 to 15, 2024. At saka yung April 2024, Mantika by Tarot reading. Marami pang iba po. So, check nyo po. Kasi naka-upload na yun. So, scroll down nyo lang po sa channel natin para makita nyo po yung separated video ni Gemini, Libra, and Aquarius. At open na rin po yung schedule natin for booking. Para po sa gusto magpa-reading po. Check nyo po yung video ngayon. Tapos, yung sa baba ng video nyo, may description box dyan, may link. I-click nyo po ang link dyan. Then, message me sa messenger. Okay? Message me sa messenger. And, for inquiry and for booking. Okay. So, Gemini, Libra, and Aquarius. Ngayon, April 12, 2024. Actually, nakita ko dito busy kayo. It might be busy kayo sa trabaho. Pero, may nakita kong insecurity dito. It might be you're having insecurity sa inyo sarili kasi wala kayong time sa inyo sarili. Gusto nyo baguhin yung sarili nyo. Ayun. Pwede din may nagsiselos sa inyo. Kasi nakikita ko dito na isang tao na mahilig magmanipula. Okay. May nakita ko dito na may isang tao na hindi totoo sa inyo. Kung hindi ako nagkakamali, lumabas din ito kahapon sa inyo. April 11, 2024. Tapos, ayun. It might be na disappointed ka kasi nakatuklasan mo na hindi siya totoo sa inyo. Tapos, sabi po ng card dito na kailangan nyo mag-connect sa inyong intuition. And believe in yourself. Huwag kayo mag-self-pity. Yung parati kong sinasabi sa inyo na huwag kayo mag-self-pity. Kung hindi kaya ng isang tao na mahalin ka or bigyan ka ng atensyon, give time to yourself. Bigyan mo ng atensyon ng iyong sarili. Try mong gumawa ng isang bagay na makapag-happy sa inyo. So, heal yourself. And be confident. Magtiwala po sa inyong sarili kasi paano ka matutulungan ng universe kung hindi mo tutulungan yung sarili mo? Diba? So, it's time to reconnect to your intuition, to yourself. Listen to your intuition. Have faith sa universe and redirect your energies. Be confident po. Huwag kayong magpa-apekto sa isang tao na it might be this person is an energy vampire kasi nakikita ko dito na apektuhan kayo. It might be may ginawa siya na hindi nyo inakala na ganun siya. Kasi akala mo na totoo siya sa inyo, hindi pala. Kung may nakalitaan kayong opportunity, so kailangan natin tanggapin, huwag kayong ma-disappoint. Kasi may chances pa naman. So, i-prayin nyo. I-prayin nyo kung may dumating na opportunity, pag-isipan na mabuti, pero not long time. Pwede din kung mabigat talaga yan ang pagdidesisyon o pag-isipan po, may magkaroon ng timeline. Like for example, ngayong month, dapat magkaroon ako ng time for reflection, pag-isipan ko na mabuti, magkaroon ng pagpaplano, bago ako gumawa ng big decision. Okay? And may nakita ko ditong pagbabago Ano kayang pagbabago to, no?
Kasi ito yung energy mo. Inspired ka. Okay. So this is, nakikita ko dito na you are back. Oh, 'di ba sabi ko sa inyo na nagkaroon ng enlightenment, nagkaroon ng freedom, nagkaroon ng development, nagkaroon ng growth. So this is inspiration and creativity. Busy nga kayo. Okay. Gemini, Libra, and Aquarius, busy nga kayo. Yan yung sabi ko kanina. May kayo, gagawin kayo. Busy talaga kayo. You're making yourself busy. This is very good. Tapos isang importanteng simulain, pagsasapalaran, pagpaplano. Pwede din na may nakita ko ditong posibleng may sanggol na parating. So this card tells you na nagdala ito ng inspirasyon na gagabay sa iyo patungo sa pagsisimula ng isang bagong pakikipagsapalaran. So, ayun. So, new beginning is new chances of your life, changes sa inyong buhay, taking chances, yes, opportunity. Marami kayong gawain, bagong proyekto, pwedeng paglalakbay, pagsisimula ng isang bagong relasyon. Hindi lang to sa relasyon sa buhay pag-ibig, relasyon sa pamilya, relasyon sa kaibigan. Pwede din pagsisimula ng isang negosyo. Nakikita ko dito may chance kayong maglakbay sa malayong lugar o mag-abroad. Dumabas po dito. Yung iba magsisimula ng pumasok sa isang, diba sabi ko sa inyo na may nag-study, may nag-aral dito. It might be, nag-aral kayo ngayon para, anong tawag nito? Para madagdagan ang inyong learnings, ang knowledge. And iba nga sa inyo dito, gusto nyo nang mag-gym for fitness routine para maibalik yung kumpiyansa nyo sa sarili. Nagpaplano kayo. And I'm sure gagawin nyo ito kasi you are inspired. So ito ang oras na kumilos ka na at isagawa ang matagal mo ng plano, proyekto. Okay? So ang daming message, no? So tingnan pa natin. Okay. So sa career and money po, nagkaroon ng disharmony. Bakit? I see. May delay or obstacle sa inyong goal. Kaya medyo hindi kayo happy, 'di ba? This is a clarification of your card here. Na hindi kayo kontento. So mayroon disconnection from your from this person. It might be kasamahan mo sa trabaho or sa negosyo. Oo. Pero may opportunity ka na para kausapin ito na magiging okay po. Kailangan nyo lang maging mapagpasensya po and listen to your heart to get back on track. Pero I believe okay na kayo kasi inspired kayo and busy na kayo. Yes. At least, no, nakawala kayo. And, ano pa? Wow, so this is also a new beginning, 'di ba? Sabi ko sa inyo na may new beginning dito. So this is new beginning. Granted yung manifestation nyo. Nagkaroon na solid beginning. And may parating po na masaganang panimula sa workplace mo o sa negosyo. Mag-ingat lang po sa inyong pagpaplano. Oo. Tapos, mag-ingat po kayo sa pagpaplano para magtagumpay ito. Ilan din dito dinidevelop nyo ang bagong happy. See? Sabi ko sa inyo may nag-aaral dito. Dinidevelop mo yung sarili mo. Dinidevelop mo yung may natuklasan kasi yung sarili. Kaya nga may spiritual growth dito. May dinidevelop din kayo na isang bagong hobby or skills na makadagdag ng income. So, yun sabi ko sa inyo na busy kayo ngayon, inspired kasi kayo ngayon, granted yung manifestation nyo, and tutok ka ngayon sa inyong trabaho. You're putting effort without rushing. Okay? So, this is the confirmation talaga na ilan sa inyo na papasok sa pag-aaral, papasok sa seminar, yung may plano talaga. Whether sa career and money ba to, o sa health, nagkaroon ng health routine, mag-healthy living, ganon. Pagbabago po. So, sa love life, self-love, partnership, and romance, okay, so,
'Di ba may advice dito na kailangan nyo mag-connect sa inyong intuition? 'Di ba? So this is a clarification also na may nagbalik-aral talaga dito. Pwede nag-self-study na hindi na kailangan na mag-aral. Oo. Basta may nag-aaral po dito para sa karagdagang investment. Basta na may nakita ko ditong self-knowledge. So this is the clarification of your card here. Nagkaroon ng changes. Naka-receive ka ng wisdom messages. Nagkaroon ng common sense, awareness. 'Di ba? Sabi ko sa inyo kanina dito, nagkaroon ng clarity, awareness, enlightenment, 'yon. Nagkaroon ka ng, may natuklasan po kayo. I am sure may natuklasan kayo. Okay, so malakas ang intuition dito, which is very good. Kailangan talaga yan kasi 'di ba sabi dito na kung magkakaroon kasi kayo ng paplano. So, kailangan bigyan ng oras at effort, mabigyan ng make the best choices para magkaroon ka ng concrete plan and make the best decision. Kasi si intuition is magbibigay sa inyo ng tulong. Magbibigay siya, yung magtuturo kung ano yung next move mo, next action mo, patungo sa tamang path, patungo sa success. Okay? Okay. Actually, may malalaman talaga kayong sikreto. So, this is the second card po na nagsabi. Ay, 3 card pala nagsabi na may malalaman kayo sikreto. Tapos nakita ko rin dito na may tinatawag ka ng ng universe. Makinig kasi yung intuition, maari may panawaging spiritual na parating sa inyo. Tapos the advice is to clear your mind and ask your heart for the answers you seek. Tapos ang sabi dito, the answers are already within you. So trust yourself. Listen to your intuition. Kung mayroon kang emotional intelligence, this will lead you to the answers you need about your romantic urges. So sa mga single dito at sa mga may relasyon sa buhay mag-asawa, the advice is trust your feelings instead of overthinking or overanalyzing. Okay? Go and connect to your divine guidance. Trust yourself and follow your intuition. Yan po ang sabi. Okay. And may nakita kong celebration dito. Yes, may nakita ko togetherness, celebration, reunion, creativity to pwede din tinutulungan ka sa pagpaplano, nagbigay ng mga opinion. Pero sabi po ng card, reminder lang po sabi kasi ng card na magtiwala talaga sa inyong boses, sa inyong sarili. Okay? Sa mga single dito, maaari makatagpo ka ng new partner through friends. Para sa mga may relasyon sa buhay mag-asawa, may date kayo ngayon o group date, maaring monthsary or anniversary or isa sa inyo na may achievement na na-fulfill. Kaya nag-decide kayong lumabas ngayon para i-celebrate ito. So, celebrating with good friends or family is what you need most right now. So, this nakawala kayo sa overthinking and overanalyzing kasi nung nakarang araw, grabe yung pag-iisip. But at least you are free now. So it's time for healing, not war. Heal yourself. Kasi may taong hindi totoo sa inyo, di ba, natuklasan. So sabi dito, it's time for healing, not war. And sa buhay mag-asawa sa mga may relasyon, boundaries, having sensible boundaries is important. Yes, kung magbigay kayo ng boundaries, yan? Respect. Okay, as a sign of respect. Lalo na maghihingi ng space, hindi sa nagkaroon ng problema. May tao talaga ganyan, kahit may relasyon na, humihingi ng space. Siguro gusto niya mag-connect sa kanyang inner child. Kailangan yan para maging healthy yung pag-iisip niya, mental health. Wow! So, this is luck. This is luck po. May milagro pa dito. Wow! Spiritual growth, milagro, career stability.
Mga pagbabago, mga chances, celebration kasi may tagumpay. So ito, luck. Your goals are about to manifest in remarkable ways. Yes, kasi granted yung manifestation nyo dito. So dreams are coming to fruition. Wow, pagbubunga, magandang pagbubunga, fruition. Stop and enjoy this moment. Kailangan nyo yung i-celebrate daw. So, this is a clarification of your cards here na kailangan nyo i-celebrate yung tagumpay. And huwag nyo kalimutan na mag-acknowledge kayo, na magbigay pasalamat sa mga blessings na na-receive nyo. Kailangan yan para tuloy-tuloy. Maganda din to sa energy nyo. It is important to let things flow at their natural pace. Rest assured that in due course of time, your wishes will come true. Ang ganda. Maraming mga news ngayon, no? Good news. Your wishes will come true. Granted manifestation, fruition, 'di ba? Tapos new beginning, offer, and celebration, victory, may nalaman pa kayo. And most of all, expect a miracle. Wow. Ang advice is balance spirituality and practicality. And message from Archangel Christiel, connect with your intuition, receive the white ascension flame. So that is your reading. Gemini, Libra, and Aquarius for April 12, 2024. Please like, subscribe, and click the bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.